Killian's point of view. Mami, ano po ba nangyari sa inyo ni Dad? Tanong ko kay Mami. Napatigil naman siya sa pagbabasa ng papeles at humarap sa akin. Gusto mo ba talaga malaman, Killian? Tumango naman ako kaya napabuntong hininga naman si Mami saka nagkwento. Magkakaibigan kami nila Tito Pancho mo noon at may gusto sila sa akin. Nanligaw sila pero si Papa mo ang pinili ko nung nakagraduate kami. Nagulat ako dahil biglang inannounce ng lola mo na engaged na kami ni Pancho. Agad ako nagalit noon tapos sinabi ko na buntis ako sa iyo. Nahimatay noon si Mama at gulat na gulat ang tita Grisela mo. Kinabukasan nagplano kami ng tumakas ni Daddy mo dahil hindi titigil si Pancho na maging sa kanya ako. Pero sa kasamang pala din, aksidente kami sa daan at tayo lang ang nakaligtas. So ano pong ginawa mo at ni Tito Pancho? Dito na ako nagstay sa States at sinabi na patay na ako. Walang nakakakilala sa akin dito. Kaya naman pinagpatuloy ko ang company ng dad mo. Makalipas ang 5 taon nagkita ulit kami ni Tito Pancho mo kasama ang asawa niya. Buntis siya noon at si Cassie ang anak nila. Sa kasamang palad namatay ang asawa niya nung nanganak kay Cassie. Yan naman tuwing bakasyon nandito si Cassie. Nagkausap na kami ni Pancho tungkol sa nakaraan at naghingi siya ng tawad. Dahil sa kanya nawala si Harold na minsan na rin niyang naging kaibigan. Nagpunas naman ang luha si Mami at saka nagpatuloy. Pasensya na anak kung ngayon ko na naikwento sa iyo kasi ang hirap Parang kahapon na nangyari yun. Dekada na ang nakalipas. Ang dami naming napagdaanan kaya ganun kasakit sa akin yun. Sila lola po ba, di ba? Patay na so hindi nila alam talaga na buhay ka pa. Umiling naman siya at napayakap na sa akin. Kaya proud ako sa iyo anak, naging lalaki ka na puno ng prinsipyo at responsable. Lumaki akong walang ama kaya naman ilang din ako sa mga babae at higit sa lahat ay masungit din ako. Hindi rin ako sanay sa maiingay. Pero lahat ng yun nagbago na makilala ko si Riz. Wala na akong hihilingin na kahit ano pa sa Diyos kung di makasama ang babaeng pinakamamahal ko, walang iba kundi si Riz. Pero lahat ng yun naglaho na parang bula. Nang bigla niyang i-text sa akin na maghiwalay na kami at di man na nagpaalam na aalis. Ano ba kasing ginawa mo? Umiiyak yung kaibigan ko. Ano? Galit na saad ni Azaria sa akin. Inawat naman siya ni Matt. Pag nalaman ko lang talaga bakit siya umiiyak, hindi ka na namin papansinin Tatandaan mo yan, Killian. Napasabunot naman ako sa buhok ko at pilit na kinokontak si Riz. Nagitla naman ako na may nakitang lukot na regalo sa may basurahan. Agad ko naman itong tiningnan. Ano bang nagawa ko? Yun ang naging tanong ko. Agad naman akong pumara ng taxi at nagtingin sa daan. Nagbabaka sakali na baka hindi pa siya nakakalayo. Ngunit napanghinaan ako ng loob at naisipan na pumunta na sa bahay nila. Agad naman ako nagitla na makita si tita na nagtatapon ng basura. Tita, napatigil ako na bigla akong sampalin ni tita at puno ng galit sa kanyang mga mata nakatingin sa akin. Ang kapal na mukha mo, pumunta ka pa rito matapos mong paiyakin ang pamangkin ko. Kahit hindi pa niya na ikukwento, nararamdaman ko na ikaw ang dahilan nun. Kaya umalis ka na. Wala ka nang mapapala sa pamilya namin. Saad niya sabay sara ng gate at pumasok na sa loob. Napaluhod na lang ako sa tapat ng gate nila at napasabunot sa aking buhok. Sana hindi nila nangyari yon. Isinusumpa ko na si Cassie. Nakukonsensya ako dahil nga may nangyari sa amin ni Cassie nung party. Nahihilo na ako Cassie. Ang dami na yatang nainom Ayoko na. Napatango naman ako sa lamesa. Nalimpungatan naman ako sa sinag ng araw. Kaya agad akong tumagilid pero agad ako nagitla na makita si Cassie na walang damit at ako rin. Agad na ako napatayo at pilit pa din na hindi pinaniniwalaan ng nabubuong konklusyon. Buong araw lutang ako sa opisina at pilit inaalala ang mga nangyari sa party. Kaya naman,
Nagde-date kami ni Riz ay hindi ako makapag-focus. Nababaliw na ako kung sasabihin ko ba o hindi. Nag-research din ako kung kailan malalaman na buntis ang isang babae at ano ang mga sintomas. Makalipas ang linggo ay dumating na nga ang kinatatakutan ko at sakto pa sa aking kaarawan. At doon na nga nag-text si Riz na gusto na niya makipaghiwalay sa akin. Nang malaman ni Mami ang nangyari ay nagalit siya sa akin. Pero sa huli ay wala na ring nagawa. Magkakaapo na tayo, amiga. Mas mabuti makakasal ang mga bata bago lumabas ang bata. Si Cassie lang ang nakangiti. Kaya naman medyo nalungkot din siya dahil parang siya lang ang masaya. Makalipas ang ilang buwan, lumalaki na rin ang kanyang tiyan. Kaya naman mas lalong na-excite si Tito sa kasal namin. Ayoko pa sanang matuloy pero makulit si Tito. Sinabi din ni Mami na wala na raw kaming magagawa dahil nandiyan na ang bata. Maaga ako nakagraduate dahil well-trained na daw ako. Kaya naman nakakapagtrabaho na ako sa edad pa lang na 16. Ayusin mo, baka matanggal. Nai-stress na nga ako dahil hindi ko alam paano ako manganganak. Nagulat naman ako at halo-halong emosyon ang nararamdaman ko ngayon. Agad ko na binuksan ang pinto at parang nakakita ng multo si Cassie. Kinaladkad ko siya ngayon papunta sa baba. Napatayo naman sila Mami dahil sa eksena namin. Anak, ang bata. Anong ginagawa mo kay Cassie? Tumigil ka, sinungaling. Sigaw ko sabay hila sa peke niyang tiyan. Nagulat naman si Mami at si Tito. Umiiyak naman siya sa gilid ko at pilit hinahawakan ang kamay ko. Tapusin na natin tong walang kwentang kasal na to. Hindi ka naman pala buntis. Sinungaling ka, bakit mo nagawa sa akin to? Inawat naman ako ni Mami dahil itutulak ko na sana si Cassie sa hagdan. Hindi magpapakamatay ako pag hindi mo pinagpatuloy ang kasal, Kilian. Isinusumpa ko. Saad niya at saka kinuha ang kutsilyo at itinapat sa kanyang leeg. Sige, magpakamatay ka para sa ikatatahimik na rin ang buhay ko. Anak, huwag mong gawin yan, please. Nandito pa si Daddy, please lang. Agad namang lumapit si Tito sa akin at lumuhod sa harapan ko. Please, iho, pakasalan mo na lang si Cassie. Siya na lang natitira sa akin. Dahil sa utang na loob ko kay Tito ay wala na ako nagawa at pumayag na lang. Pero makalipas ang ilang taon ay hindi ko pa rin siya pinapakasalan hanggang sa dumating ang pinsan ko dito na si Trinity na may problema. Naging oportunidad din ito sa akin para hindi ko na siya mapakasalan. Iha, naiintindihan mo naman siguro ang sitwasyon. Promise, pagkatapos nito, papakasalan ka na talaga ng anak ko, hindi ba? Pinandilata naman ako ni Mami kaya wala na akong nagawa at tumango na lang. Okay tita, I can wait naman po basta sa akin pa rin si Kilian ha. As if namang babalikan pa kita dito. Magantay ka talaga ng kamatayan mo, sabi ko sa aking isip. Gaya ng plano ay nagpanggap kami ng mag-asawa ni Trin. At makalipas ang ilang taon, nandito na kaming muli sa Pilipinas. Nabalita naman ang investigador ko na wala sa Pinas si Riz, kaya naman nalungkot akong muli. Pero makalipas ang 2 taon ay nakabalik na raw sila dahil magaling na raw si Tito. At gaya nga sa plano, kasabot ko si Top sa lahat. Siya din ang tagabalita sa akin tungkol kay Riz. Nagalit pa ako noon dahil may balak daw siyang ligawan si Riz pero hindi naman niya tinotoo. Gusto daw niya akong mapauwi dito kaya ngayon nandito kami ni Riz sa office. At oras na para ayusin ang lahat sa amin. Itutuloy.